So what's up mga ka-action, mga kakamping, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Miga-miga love shoutout na po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So kung nakikita nyo po yung nasa screen natin na picture na yan, yan po ay mga DDS ho yan mga ka-action, na kung saan ay nagtitipon sila dyan sa sa Freedom Park. Kung hindi ako nagkakamali, harap po ito ng House of Representatives. Correct me if I'm wrong. Kasi alam naman ho natin na ngayong araw, ika-apat o pangatlo na pandinig regarding sa mga fake news peddler na pinapatawag ng Tri-Committee. So ano ba ang naging agenda ho nila dyan? So, ang agenda ho nila dyan, hindi na lang ho natin ipi-play ang video dahil baka magkaroon tayo ng violation kasi DDS vlogger po ang naga-covered. So, kung nakikita nyo po sa unahan, si ano po yan, kung hindi ako nagkakamali, si Brothers Travelers. Okay? So, ano ba ang naging agenda nila dyan? Ang panawagan nila dyan, ipaglaban ang malayang pamamahayag. DDS vlogger, suportahan natin. Yun po yung agenda nila dyan. Okay? Nananawagan ho sila dyan, mga ka-action, mga kakamping. Anyway, sa salitang malayang pagpapahayag, hindi naman ho tayo pinipigilan ng gobyerno na magpahayag ng ating mga hinain sa kanila. Di ba? Kaya nga ho ang naging purpose po dyan sa Tri-Committee kung bakit pinapatawag ang mga fake news peddlers, kasi nga po kailangan ang mga vloggers ay may limitasyon, di ba? Limitasyon. Ano ba itong mga limitasyon? Yung mga sobra-sobra ko magsalita, yung mga below the belt ko magsalita, yung mga nagbabalita o mga nagbablog na hindi naman totoo, di ba? Yung mga pagmumura, di ba? Yun po yung hangad ng Tri-Committee, ang maimbestigahan itong mga fake news peddlers na pinapatawag nila tungkol sa kanilang mga pinapakalat na maling informasyon. Okay? Kasi nga ho, marami nga ho ang nalilinlang o naluluko sa maling informasyon. Di ba? Kaya yun po yung naging purpose nila dyan. Malayang pamamahayag, ipaglaban daw. Well, hindi naman tayo tinututulan na magpahayag ng ating mga saloobin, basta nasa tama lang at related lang sa trabaho ng ating mga opisyal ang ating sasabihin. Pero kung sobra-sobra na, below the belt na, paratangan mo ang tao o opisyal na hindi naman totoo, hindi na ho yun matatawag na malayang pagpapahayag. Kung hindi, paninira na po yan. Diba? Yun po yung naging agenda ho nila dyan. Kasi nga, ewan natin kung sino-sino ang mga pupunta ngayong araw sa Tri-Committee, kasi nakita ko sa post kahapon, no, ang mga pangalan ng mga ipapatawag. Siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa 24 pa yun sila na ipapatawag. Baka ang iba nga dyan siguro pinadalhan na ng mga subpina. Hindi natin alam kung anong susunod na hakbang ng Tri-Committee kapag hindi pa rin dadalo ang iba sa kanila ngayon. Diba? Baka ipakontempt na yan baka lang. Ayan. Yan po, nag-aano po dyan si Brothers Travelers. Yun po yung panawagan nila, ipaglaban ang malayang pagpapahayag. Okay? DDS vlogger, suportahan natin. Yun yung panawagan nila or naging agenda nila dyan sa harap ng Freedom Park. Okay? Kahit mag-ano man kayo dyan, kahit mag-ingay na mag-ingay kayo dyan, malaya naman kayo dyan magpahayag. Diba? Kitang-kita nyo po kung ilang piraso lang ho sila dyan. Diba? At least naman sila, nagpapakita lang naman ng suporta sa mga kapwa nila DDS na vlogger. Diba? Payo lang natin sa inyo. Payo lang namin sa inyo. Sa mga gumagawa ng mga hindi ko naman kayo nila lahat sa mga gumagawa lang ba ng mga mali, tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi naman maganda na naturingan tayong naging partner ni YouTube sa kanyang algorithm. Inaasahan ni YouTube na hindi tayo lalabag sa kanyang community guidelines. Di ba? Pag-apply pa lang natin ng monetization, nakikita na ho natin ang
guidelines ni YouTube. Kung binasa nyo po yun, maunawaan nyo po yun. Ipakita natin na parang ano lang ba, hindi naman natin sinasabi na media tayo, na journalist tayo, hindi naman. Parang ganun, parang professional ba tayo mag-broadcast sa ating mga platform? Yung tama lang, 'di ba? Yung tama lang. Kasi hindi naman ho yan magagalit ang ating mga official kapag related sa kanilang trabaho, ang ating imumungkahi. Pero kung sobra-sobra na po at paratangan mo naman ang official ng kung ano-ano na hindi naman totoo, lalong-lalo na wala ho kayong facts, maling-mali ho. 'Di ba? Maling-mali, sobra-sobra po 'yan. Paninira na po 'yan. Kaya 'yun yung naging purpose ng Tri-Committee para matuldukan itong mga fake news peddler na gumagawa, kasi ito po yung malaking problema sa bansa natin, ang mga fake news peddlers. Kasi kawawa naman po ang napapaniwala sa hindi totoong balita. 'Di ba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo yan, yung pagtipon-tipon o rally nila dyan. Di ba? So, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.